Muling idinay ng Kamara ang pagsusulong ng charter change o ang pag-amyenda sa saligang batas sa pagbabalik sesyon ngayong araw. Sinabayan naman niya ng kilos protesta ng mga tutol dito. At nakatutok, si Tina Panganiban Perez. Sa kanyang mensahe sa pagbubukas ng sesyon ng Kongreso kanina, muling isinulong ni House Speaker Martin Romualdez ang charter change. Ayon kay Romualdez, pakikinabangan ng taong bayan at ng bansa ang Chacha dahil makakatulong ito para makatugon ang pamahalaan sa mga nagbabagong kondisyon. Kasama sa mga dapat anyang tutukang probisyon ay ang para sa ekonomiya at pagpapapasok ng dayuhang negosyo. It is critical that we facilitate the entry of foreign capital and direct investments into our economy, and it's imperative that we re-examine the Constitution and carefully scrutinize pertinent economic provisions to eliminate the barriers that restrict potential growth. May ilang probisyon sa konstitusyon na naglilimita o nagbabawal sa foreign ownership sa ilang industriya. Ito ang naistugunan ng Resolution of both Houses No. 6 na inihain sa Senado kamakailan at planong ayunan ng Kamara. This signals a strong sense of unity and purpose. The Congress of the Philippines, now acting as one body, will eventually fulfill the call for a reformed, responsible, and result-oriented constitutional framework. Umaasa rin si House Majority Leader Manuel Jose Dalipe na maaaprubahan sa lalong madaling panahon ang resolution of both Houses 6 ng Senado para anya matapos na ang mga spekulasyong si Romualdez ang nasa likod ng People's Initiative. Isang hiwalay na hakbang para rin sa pag-amyenda ng saligang batas. Kasabay ng pagbubukas muli ng sesyon ng Kongreso kanina, nagsagawa ng kilos protesta kontra Chacha ang ilang grupo sa gate ng Kamara kaninang umaga. Nagbabala rin ang ilang kongresistang kontra Chacha na kapag sinimula ng proseso, baka may mga makalusot na mga amendments bukod sa mga economic provisions. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras.